Ready? In 5, 4, 3, 2. Gandang gabi inyong lahat sa aming mga kaibigan, mga sumusubaybay. Sa gabi pong ito, ako po'y nagagalak na makapaglingkod sa inyo. Meron po akong health lecture tungkol po sa sleep o sa pagtulog. At pag-uusapan po natin itong isang importanteng bagay na ito para sa ating kalusugan. Ano po ba ang importansya ng sleep o ng pagtulog? Ang pagtulog po, napaka-importante po sa mga batang lumalaki. Alam naman natin, yung mga sanggol, yung mga kabataan, ito po'y kailangan nila kasi po sila ay mas mabilis lumalaki kung sila ay mas mahaba ang tulog. Kailangan din natin to kahit hindi na mga bata, lahat tayo nangangailangan ng body renewal. Ibig sabihin, yung parang nire-repair yung ating katawan. Nararanasan niyo po, di ba, pag tayo po ay bagong gising sa umaga, parang ang saya, parang ready to face a new day. Kasi habang natutulog tayo, yung ating energy ay nare-restore. At nagre-repair po yung ating mga body cells. Para kung ano man yung naranasan nating mga stress, yung mga toxins na nakuha natin, nalanghap natin, yun po ay inaayos ng ating sistema ng katawan habang tayo ay natutulog. At ang sleep din po, importante po ito sa ating pong brain, sa ating pag-iisip, pag-repair ng ating mga cells sa ating utak. Lalo na po sa pag-store ng memory. Yung mga naalaman natin sa araw, ito po sa gabi, habang tayo natutulog, ito po yung na-incorporate sa ating memory upang gumanda po ang learning process natin. Ilan bang oras? Marami siguro nagtatanong, ilang oras nga ba talaga dapat matulog? Kasi sa school sinasabi 8 to 10 hours. Yung pa ba ay hanggang ngayon, yun pa rin ba ang kailangan nating tulog? Karaniwan sa ating mga adults, ay 7 to 9 hours. 7 hanggang 9 na oras ng sleep ang kailangan natin. Yun namang mga teenagers, mga 8 to 10 hours ang kailangan nila. Pero hindi naman talaga to fixed rule. Kasi may mga ibang mas mahina ang katawan, maaring kahit adult, 10 hours pa rin ang kailangan nila. Nararamdaman mo naman yon sa katawan mo kung talagang kailangan mo ng mas mahabang tulog. Pero ito po sa karaniwan, 7 to 9 hours sa adult at 8 to 10 hours sa teens. At ang mga growing children ay mas mahigit. Maaring kailangan nila ng hanggang 12 hours. So, ano ba ang mga relasyon ng ating katawan sa pagtulog? Ano ba talaga ang pwedeng mangyari habang tayo ay natutulog? So, alamin po natin. Una muna, kung hindi ka matulog ng less than ng 7 to 9 hours, may masama bang mangyayari sa akin? Yun ang tanong ng iba. O kung mas matulog ba ako ng mas matagal, more than 10 hours, baka mas maganda. Ito po, meron pong isang bagong study, pag-aaral ng mga scientifico, na ang pinag-aralan po nila 130,000 na mga tao. Nalaman nila na kung less than 6 hours ang tulog sa gabi, o kaya kung more than 10 hours naman ang tulog, yung sobrang maigsi o sobrang mahaba, alam niyo po ba, hindi pala maganda sa katawan. Mataas pala yung incidence ng metabolic syndrome. Ito po ay kinapapalooban nito yung obesity o sobrang-sobra ang timbang, o yung mataas ang blood pressure, o mataas ang blood sugar, at mataas yung bad cholesterol. Kaya hindi rin pala maganda. Kasi sobrang maigsi ang tulog o sobrang mahaba, lampas ng 10 hours. Kaya targetin po natin yung ideal sleep lamang. Ngayon, itong pag pinag-usapan po itong sleep, merong mga words na kailangan natin. Siguro paminsan-minsan nadidinig na natin yung sinasabi na circadian rhythm. Ano ba talaga itong circadian rhythm? Ito yung timing ng ating katawan. Yung response ng ating sistema ng katawan dun sa 24-hour day and night cycle. Alam naman natin, 12 hours yung araw, 12 hours halos yung gabi. Dito sa atin, sa Pilipinas, at least. Tapos isa pang salita na
papag-aralan natin yung pong melatonin. Alam ko, karamihan sa atin, alam na rin natin kung ano yung melatonin. Ito po ay isang hormone na nanggagaling po sa ating brain. Sinisikret po ito ng pineal gland, na isang maliit lamang po na organ, mga 1 centimeter lang po ito sa kalagitnaan po ng ating utak, medyo gawing likod. Ito pong melatonin na to ay nag-aayos ng ating circadian rhythm. Parang nire-regulate niya po yung ating sleep schedule. At malalaman natin kung gaano ka-importante po itong melatonin. Pag-aralan natin, papakita ko sa inyo po yung anatomy ng ating utak. Tingnan po natin ito. Makikita natin dito, nandito yung ating mata, no? Sa harapan ng ating ulo, nandun yung mata. Nakaka-absorb po ang mata natin ng liwanag. No? Sa araw, papasok po yung sunlight, maa-absorb ng ating mata. Ito po ay dadalahin sa ating utak. Ano po? Via the optic nerve, makakarating po ito, dadaan sa ating spinal cord, hanggang sa ito ay mapunta sa ating pineal gland. At ang nagre-regulate po nito ay yung ating suprachiasmatic nucleus. Parang siya yung controller para yung melatonin ay masikret po ng ating pineal gland. Ngayon, sa araw yon, ang ginagawa po ng ating ng sunlight, pinipigilan po ang pagsikret ng melatonin. Yan ang nasisense ng mata, yung liwanag, sasabihin sa utak, huwag munang magpuproduce ng melatonin. Ngayon, pagsapit na ng dilim, ano po, sa hapon, sa gabi, nape-perceive din po ng mata natin po yun, yung dilim. Pag nakita ng mata natin na madilim, makakarating po ito sa ating brain. At ito na yung time na isisikret na po yung melatonin. Ngayon, pag nagsikret po ng melatonin, makikita po natin, may isa pa akong chart dito. Ano po? Sa graph na to po, makikita natin na yung linya na kulay blue, dark blue, nakikita po dyan yung dun sa daytime, mababa yung melatonin natin. Kasi nape-perceive ng mata yung sunlight, tapos sinasabi sa brain, wag munang mag-produce ng melatonin. Ngayon, pagkagat ng dilim, nag-uumpisa na po yan. 6 o'clock, nag-uumpisa na yan. By 8 o'clock, maandar na po yung melatonin, dumadami na, medyo nag-uumpisa na yung preparation natin sa sleep. At by 9 o'clock, medyo drowsy na tayo, parang naaantok na tayo, hanggang gusto nating matulog talaga. At makikita po sa graph na to na talagang yung pinaka-peak po ng melatonin secretion, andun siya sa mga 10 o'clock ng gabi hanggang mga 3:00 ng madaling araw. Yan po, yan yung kasarapan po ng tulog natin. At yan yung time na ang ating katawan po ay masayang-masayang nagre-repair, no? Yung pong mga body cells natin po, nare-renew po yan. Naayos, hindi lang yung katawan natin, pati na po yung ating brain. Parang lilinis po yung mga toxin na nasagap natin, ang mga stress na nakuha natin sa daytime. Napakaganda po ng effect ng melatonin sa atin kasi binibigyan niya po tayo ng antok, ng tulog, upang magawa ng ating katawan ang kanyang mga sistema. Ang ibang effect pa po ng melatonin, napapababa po yung blood pressure. Tapos nadidecrease yung blood clotting. Napiprevent po nito yung mga heart attack and stroke. Ang ganda ng melatonin hormone, ano po? Kaya gusto po natin magkakaroon niya ng secretion sa tamang oras. Nililimit din po ng melatonin ang paggawa ng ating katawan ng estrogen. Ito po isang hormone na pwede pong kung sobra, umpisa po, nakakapaggawa ng breast cancer, prostate cancer, pati po endometrial cancer. So, nakokontra po ito ng melatonin. Ngayon, yung pong ating mga shift workers, anong nangyayari po sa mga night shift natin? Di ba marami po silang artificial light kung gabi, no? Yung sinasabi nating graveyard shift. Kaya gabi na, pero may ilaw pa rin. No po? Kaya kulang sila sa tulog. Pag uwi nila sa bahay, matutulog sila araw. Di maliwanag pa rin. Hindi sila nakaranas ng dilim. Ito po ay may epekto sa kanilang kalusugan. Marami pong
na pag-aaral na ang mga shift workers daw po o yung mga natutulog, nagtatrabaho po sa gabi, mas mataas sa kanila yung nagkakaroon ng mga cancer, sakit sa puso, diabetes, sobrang katabaan at saka mga diferensya sa ating bituka. Kasi po humihina po yung immune system pag kulang sa tulog sa gabi, lalo na kung hindi complete darkness. Tumataas ang blood pressure, yung mga may migraine, sumasakit po, gumagrabe po yung migraine, at kung may depression, mas lumalala. Pag tayo po ay kulang ng tulog, ito yung ating pwedeng maramdaman. Hindi tayo masyadong alisto. Kaya mas madali po tayong maaksidente, lalo na kung tayo ay nagda-drive ng motorsiklo o ng sasakyan. Mahina po yung ating reaction time, mas mabagal tayo. Mahina din po yung ating memory. Yung koordinasyon po ng ating katawan, medyo mahina din. Pati yung ating pong processing, ganun din po yung ating paggagawa ng desisyon. At dun po sa mga kulang talaga sa tulog, months o mga maaring trabaho na nila, years, mas mahina pong gumawa ng mabuting desisyon at mas mataas din po ang incidence ng risky behavior. Mahina din daw yung appetite control. Kaya ito po, iiwan ko po sa inyo yung 10 strategy upang pong mag-improve yung ating body clock. Number 1 po, magkaroon po tayo ng regular schedule o routine. Pangalawa, gumising po tayo same time every day, every morning. Tapos, pangatlo, make sure po, lalabas po tayo. Kumuha po tayo ng liwanag ng araw. Kung hindi naman tayo makalabas, doon muna tayo sa bintana natin. Ano po? Mga 2 hours. Anuhin natin po yung sunlight. Kung hindi man ma-expose ang buo ng katawan, kahit po braso o likod, kailangan po natin yan upang ma-prevent po ang melatonin secretion sa araw at sa gabi lang siya magsisikret. Ano po? Mag-exercise po tayo araw-araw. Same time, ilagay po natin sa schedule niyan. Tapos yung pa ating meal times, gawin natin po regular, almusal, tanghalian, hapunan, gawin po natin more or less same time. At yung social interaction, schedule din po natin yung time na makikipagtawagan tayo, makikipag-usap po tayo sa ating mga mahal sa buhay, via long distance o via chat, gawin din po natin regular na oras. Tapos, ito po yung mga huli na po to. Iwasan po nating umidlip ng mahaba pag-araw. If ever talagang antok na antok tayo, kung magnanap po tayo o iidlip, huwag lampas po ng 30 minutes. Kasi hindi po tayo makakatulog ng ayos sa gabi. Yan. Tapos, kung iiwasan din po natin yung bright light pag gabi na, ano po? Yung lalo na kung malapit na po tayong matulog, iwasan po natin yung blue light. Ito po yung ini-emit po ng ating mga computer screen, ng ating mga cellphone. Kasi po makaka-disturb po yan sa masarap na tulog. At last but not least po, mag-stick po tayo sa regular na sleep and wake time. Yung regular na schedule para magkaroon po ng magandang body clock. Yan po lamang. At sana po naging kapaki-pakinabang ang ating napag-aralan ngayong gabi tungkol sa sleep. Gusto ko po mag-iwan sa inyo ng verse na makikita po sa Matthew 11:28. Ang sabi po dito ng ating Panginoon, "Come unto me, all you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest." Kung tayo po ay napapagod, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Bibigyan po niya tayo ng kapayapaan at ng kapahingahan.